Hello everyone, good afternoon or good morning to all of you. We are now on our module number 3 actually, or module number 2, and we are on our lesson number 3 or 4. I already forgot. But welcome again to Earth and Life Science, and for today's lesson we are going to discuss about plant and animal reproduction. So the following learning competencies will be targeted for today's lesson. So the first one is describe the different ways of how plants reproduce. That is, there are some missing words there. Second is illustrate the relationships among structures of flowers, fruits, and seeds. The last one is describe the different ways of how representative animals reproduce. So atong bahin na lang atong lesson karon sa duha, ang plant reproduction and the animal reproduction. To start with, there are different groups of plants, and mainly they are grouped into or organized into 4 main groups, namely the bryophytes or the mosses. So these are non-vascular plants. Once we say non-vascular plants, wala sila katong xylem or phloem. So non-vascular plants ang tawag ana. So ang tawag ana na group is or are the bryophytes. Second one is called the pteridophytes or the ferns. Kani sila are vascular plants, no? Pero seedless ni sila, wala sila liso or seeds. Instead, they have spores. Next one is what we call the gymnosperms or the cone-bearing plants. So these are also vascular plants. They have xylem and phloem, but they do not have fruits. Instead, they have cones. And then the last one are the angiosperms or the flower-bearing plants. These are still vascular plants, but they have flowers instead of cones, and some of them or most of them also bear fruits. Now we have different types of reproduction. First one is what we call the sexual reproduction. So sa sexual reproduction, it involves the union of gametes. So kato ako na-discuss last time, gametes are the sperms and the egg cells. And then, syempre, pag mag-mix na to siya, remember sa atong meiosis nga, different man no ang daughter cells after sa imuhang meiosis. Therefore, na to siya variation when it comes to its genetic makeup. So, pag union karon sa imong sperm and sa imong egg, syempre, mas nasagol lagi to siya because you have sets of chromosomes from your sperm and sets of chromosomes from your egg. Therefore, pag mag-mix to sila, na siya gitawag nga genetic variation. So, ang mga anak or ang result aning sexual reproduction has genetic variation compared sa iyahang parent or sa iyahang mama o papa. Whereas the second type of reproduction is what we call the asexual reproduction, meaning walay sex nga involved or walay union of gametes nga involved. So kani nga types of reproduction, it involves certain body parts of plants and animals. So kani siya walay union na nahitabo sa sperm and sa egg, kundi naalay mga parts sa imuhang parent nga na give off or natanggal pagkahuman, kato siyang mga parts is mag-produce siya og bag-o nga organism. And then only one parent is needed to reproduce. So pwede siya nga katulang female ang mag-reproduce, pwede pod katong male lang ang mag-reproduce. So muna siya ang examples or ang two types rather sa atuang reproduction. Also, ang asexual reproduction is same ang iyahang genetic makeup sa imuhang parent. Kaya di ba wala may union of gametes nga involved, wala union sa sperm and sa egg. So walay pag-combination or recombination sa imong genes. Therefore, kung unsa man tong genetic makeup sa imong mama, mupod na siya ang
genetic makeup sa ihang mga anak-anak. Okay, that is the sexual and sexual reproduction. Now, remember our different plant groups. These are the gametophytes, or not the, sorry, these are the bryophytes or the mosses. These are the ferns or the pteridophytes. These are the gymnosperms or the cone-bearing plants, and these are our flowering plants or angiosperms. Kani siyang sa ato ang bryophytes or sa atong mosses, no? Kani siya mo ni siya ang gitawag nato nga gametophyte. Okay, nya mo ni siya diri ang ato ang sporophytes. Dara. So kani sa ato ang gametophyte nga kani mature na ni siya nga moss. And then kani siya mo po ni siya ang ato ang ferns. So mo ni siya na fern kanang murag kana bito nagkatlay sa ubos, mo na siya ang imuhang gametophyte, and mo ni siya ang ato ang sporophyte. Okay, kaning mga gametophytes mo na sila ang nag-carry sa imuhang mga sperms or sa imuhang eggs. Okay, and then muna siya dito sa ato ang cone bearing, no? Kaning imuhang tree ang tawag ana is your sporophyte. Okay, ang kaning ihang mga cone ay mga cones naman tay duha ka cones, the male cones and the female cones. So kaning iyang cones ang tawag ana are the gametophytes. So kani siya ngani ang dagoy ang cone, these are male gametophytes. So mo ni siya nag-carry sa imuhang sperms or sa imong pollen, or dili man siya pollen kay di man siya flowering, no? Kani siya mo ni siya ang imuhang female na gametophyte. So sa sulod ana kay diha na ang imuhang female na gametes. And then for the angiosperms, ang body sa imuhang plant mo na siya imong sporophyte. And then kanina diri sa imong gawas mo ni siya ang imuhang gametophytes nga male, di ba? Diri magkuha og pollen. And then ang sa sulod mo ni siya ang imuhang female na gametophytes. Kay diri man na siya sa sulod, di ba, ang imuhang ovules. So mo na siya. So, moss and fern nga sexual reproduction. Atong isa-isahon og discuss ang sexual reproduction sa atong mosses and ferns. So, similar mode of reproduction through spores. Di ba yung ganina nga, wala sila seeds. No? Ang ferns o ang mosses, wala sila seeds. Instead, they have what we call the spores. And these spores are enclosed or nasa sulod sa sporangium ang tawag, which forms the cluster of sorrows found on the underside of the fern leaves like brown dust. Kita mo anang sa likod sa fern na ay mga lingin-lingin din ang murag tapok-tapok, no? Kung ato na siyang i-microscope, ato na siyang bungkagon, sporangium na siya nga kanang sa tawag na naka-cluster. Human ang sporangium sa sulod ana ang katong spores, which are muna siya ang ato ang means of reproduction for ferns. So ang first na step is ang sporangium mo open and igawas niya ang mature na spores into the air. So ang main nato din nga murag pollinator is through the wind or air. Second, spores grown and become a multicellular prothallus. So ako na ipakita later kung saan nagdagoy sa prothallus. Third, the prothallus bears the male reproductive organ called antheridia. This contains the sperm, and the female reproductive organs called archegonia. This contains the eggs. And then the fourth, aided with water, sperms swim towards the egg and fertilization takes place. The fertilized egg now will grow into a multicellular sporophyte known as the fern plant. And ang fern na pod, magbalik na pod siya sa sugod, no? Mo-produce na pod siya sporangium, and then the cycle goes on. So, para makikita nato ang dagway gud sa kung ipangyaw-yaw kaganina mo ni siya ang 5 steps. So the first step is the spore dispersal through wind or air. So kani imuhang sporangium, which you can find under the leaf of the fern, mo ni siya nagcluster sila isa ka tapok kumbaga.
Tapos pagkahuman ana mo buto ni siya, tapos mukalat ang imong spore sa air. And then kung asa man adto siya nga favorable ang conditions for growth, dito siya mo tubo into a young gametophyte. And then mo ni siya makaproduce na siya og mature na gametophyte. Remember nga ang gametophyte mo na siya ang part sa imong plant nga nagdala sa imong female or male nga tawag ana gametes, no? In this case, sa isa ka gametophyte na ang male na napod ang imong female. So ang male nga part, no, is what we call the antheridium, na adra sa sulod niya ang imong sperm. And then kani siya, this is the female part which we call the archegonium, and nadira sa sulod ang imong egg. Now ang sperm nimo, through the aid of the water, will swim towards your egg, and then fertilization happens and a zygote is formed. Now this zygote will now become a new sporophyte or a new fern. Diba? Hinahinay siya muturok hantod sa mo mature siya, pagkahuman mo produce na pud siya og sporangium, no, sa ilalom sa iyang leaves, and the cycle would go on. So ing ana siya, ing ana lang kasimple ang life cycle sa atoang fern. So kita na to ang count, no, sa atoang chromosomes, haploid, kaning blue na part haploid pa lang din ha ang atoang count. Pag abot dire syempre pag fertilize na restore ang number, original number, ang diploid count sa atoang chromosomes. So pag abot din hiya, kuan na siya, 2N na siya, diploid, kaning pink na arrow na part. Sige, diretso na ta sa atong next nga plant group. So flowers. Flowers are specialized for sexual reproduction. So ang flower, ang atong makita na flower is an angiosperm structure specialized for sexual reproduction. And then kaning nga flower, naka-attach na siya sa imuhang stem in a region called the receptacle. It is a specialized shoot up with up to 4 types of modified leaves, di ba? So ang flower na siya apat actually nga parts nga modified leaf lang siya. First one are the sepals or sepals. Depende sa yan ang pagsabot, no? So ang sepals, these encloses the flowers, or these enclose the flowers. The petals are the brightly colored, and these attract pollinators. Stamens, mo ni siya ang male na parts imong plant. These produce pollen on their terminal anthers, and then the carpels are the female parts of your flower. It consists of an ovary containing ovules at the base and the style holding up a stigma where pollen is received. So in order for us to visualize what I am saying or talking about, mo ni siya ang part sa ato ang flower. Okay? Ang first nato nga atong identify is kaning sa female. So kani siyang dinhi, hanto dinhi nga part, kanang murag vase na part, mo na siya nga to ang female na part sa plant. Okay, so ang kaning nasa ibabaw, mo ni siya ang ato ang stigma. So sa stigma diha mo patong una ang ato ang pollen grains, and then kani siyang tube na nag-connect sa imong stigma o kaning dinhi sa baba. This is what we call the style. Then the last one is our ovary. So sa ovary diha nakabutang ang ato ang kani, no, these are your ovules. Mo ni siya ang i-fertilized sa imong pollen grains. So ang tawag aning stigma, style, and ovary, mo ni siya ang tawag ani tanan is the carpel or the female part of the plant. So diri na pud ta sa pikas, kaning ato ang male part, kani bitaw mo ni siya ang imuhang anther. Okay, ang anther kaning nasa pinakatumoy, at tapos ang kaning nag-connect sa anther padulong sa imuhang base sa imong flower is what we call the filament, and then both of these are what we call the stamen.
So sa anther na dira sa sulod ang imuhang pollen grain. And then actually kanang pollen grain sa sulod niya napadiray lain nga parts which naa sa sulod ang imuhang yung sperm. So kaning colorful na part, no, mo ni siya ang tawag ana kay petals. Kanang tibuok na petal nga group or what we call the corolla. And then kaning green sa ilalom nga gagmay are what we call the sepals. And then ang group of sepals are what we call the calyx. And kaning atong petals and sepals joined together, or corolla and calyx joined together, is what we call the perianth. So ingon ko ganina no, mo ni siya ang atong ovule, sa sulod sa atong ovules kay ang ato ang egg cells. Then kato ako ingon ganina no, ang region kung asa naka-attach ang imuhang flower sa imong stem is what we call the receptacle. And then kani siyang murag mubo nga stem no, gikan sa imong receptacle na naka-attach sa imuhang padulong sa imuhang stem gid or shoot is what we call the peduncle. So diri na ta sa angiosperm nga sexual reproduction. So here are the steps. In the anther, microsporocytes in the microsporangium develops into microspores and then later on into pollen grains which contain the sperm cells. So ganyan na tato na kaayo i-discuss ning mga unsa ning mga terminologies. Ang inyong timan-an lang is ang pollen grains. So ang pollen grains nasa sulod niya ang iyahang mga sperm cells. Second, in the ovary, megaspores in the ovules develop through meiosis. And then, a mature pollen grain has 2 sperm cells and a true nucleus. When pollen reaches the stigma of a flower, a pollen tube grows into the ovary, delivering the sperm into the egg. So, moto. Later na ko iisa-isahon ha, ato lang i-present. Number 4, then a fusion of sperm and egg, and the second sperm and the 2 polar nuclei occurs. This is called a double fertilization. So in plants or in flowers, mahitabo ang double fertilization. Kay ang first nga fertilization is between the first sperm and the egg. Remember, pollen grain has 2 sperms. So ang first nga sperm reunite sa imong egg, whereas ang second nga sperm kay mo unite sa duha ka polar nuclei nga naa gihapon sa imuhang ovule. Mo nagitawag siya nga double fertilization. Next, the fertilized ovule becomes the seed and the mature ovary becomes the fruit. Remember this, ang ovule mo na siya ang mahimong liso. Diba? Pag ma-fertilize gani ang ovule, mahimo siyang liso. Tapos, ang katong nakapalibot nga ovary sa iyaha, mo na ang mahimong fruit na atong ginakaon. Mo ni siya ang life cycle sa angiosperm or flowering plant. So, kani siya nga to example, dari is a perfect flower. Pero kato kayong ganina, nga naay mga plants nga male o female jud siya. No? That means nga ang ilahang flower are incomplete flowers. Kaya ang ilang flower, male lang siya or ang isa ka flower is female lang siya. Ang example ani kay kapayas or papaya nga plant. Naay duha no naay duha ka klase nga makita ani mga papaya nga plant. Na atong babae, ang babae is katong ang iyang flower, ang white flower is directly naka-attach sa imuhang main nga murag trunk, no, katong murag yang main gyud nga lawas. Whereas naputa isa ka kapayas which is the male papaya plant nga ang iyahang flowers kay naka-stalk. Nakalinya siya sa ka-stalk nga taas. So kato siya, katong individual flowers ato are male flowers. So kinahanglan gyud siya nga ma-pollinate. Now ang katong babae nga flower kailangan gyud siya ma-pollinate sa imuhang male nga pollen grains, no, nga gikan sa imuhang male flower para mahimo siyang kapayas. Pero ang uban, no, ang uban nga flower kay complete ang iyang flower, meaning sa iha pa lang bulak na siya male o na siya female, so pwede siya mag self-fertilize. Pero most of the time mas maayo nga na cross pollination kay mas ano siya mas
successful kay naay mas genetic nga variation and recombination compared kung sa self niyan iyang kaugalingon, no, kay later na to i-explain anong na yung mga nga cases. So dirita sa ato ang example nga complete flower. So diri sa imuhang complete nga flower na akay duhang ka parts, di ba? Ang imuhang male and your female. So dirita sa imuhang anther. Sa sulod sa imong anther na dira ang ato ang pollen grains. So kaning imong pollen grains na sa sulod niya kay ang imuhang duha ka sperm cells. Karon diri pod ta sa imuhang female, sa sulod sa imong ovule naga meiosis, and then pagkahuman na produce na ang imuhang gitawag nato nga egg cells. So ang isa ka egg cell naa siya sa isa ka megaspore na siya egg cell, and na siya polar bodies, polar nuclei. Pagkahuman ang mahitabo is mupatong ang pollen grains through the aid of different pollinators. Maabot ang pollen grains sa ibabaw sa imong stigma, kana siya. Pagkahuman, ang katong imuhang pollen tube nuclei, mo to siya ang maghimo sa imong pollen tube. Diha na karon moagi ang imuhang sperms. Pagkahuman, padulong na siya diri sa imuhang ovule. Karon ang imong sperms mosulod sa imuhang ovule. Pagkahuman, madiha na may tabo ang ato ang double na fertilization. Ang isa ka sperm mo na siya ang mo fertilize sa imuhang egg. Ang imong isa ka sperm is iyang i-fertilize ang imuhang duha ka polar nuclei. So mo na siya ang mahitabo. Karon after the fertilization is nabuo na ang imuhang zygote. Ang zygote nimo mo na siya ang mahimo nimong seed. Diba? Kaysa seed, pwede man nimo itanom, diba? Para mahimong another nga plant. Muna siya ang ito ang cycle. Pagkahuman ang ovary sa iyang palibot, kani siya, muna siya ang mahimong fruit. Muna ang atong ginakaon, no? Tapos ang imuhang zygote, muna siya imong seed, muna siya imong itanom para mahimong bag-o nga organism. So that is the life cycle of an angiosperm. O dito sa fruit regions, okay, mo ni siya ang atong seed, mo ni siya ang atong zygote, no, na nagmature na. So ang atong seed na siya na siya gitawag nato nga regions. So kaning seed, ang iyang gawas is what we call the endocarp, and then ang iyang tunga kanang atong flesh na ginakaon, mo na siya ang gitawag nato nga mesocarp, and ang iyang skin is what we call the exocarp. So endocarp, mesocarp, exocarp combined, ang tawag sa ilaha is pericarp. So dito sa asexual, di ba? Yung ganina, ang asexual is walay involved na union of sperms and eggs. So ang wato nimo ani is magkuha lang kag body part sa isa ka parent, and then imong itanom para mutubo siya into another organism. Ang first nga way is what we call the rhizomes. So rhizomes are horizontal underground stem that often serves as a storage organ and a means of asexual reproduction. Example of this are iris nga flower, bamboo, ginger, and many grasses. So example is luya, kanang atong ginaluto nga luya, that is the rhizome. The rhizome is not the root, it is an underground stem. Sa kaning siya nga dagway, muni siya ang iyahang roots. Okay, kani siya is still part of the stem. Dimanin ha. And then kanang nagturok sa ibabaw, that is called the pseudostem. Okay, tubers. Tubers are thickened end of a rhizome that is fleshy and enlarged for food storage. Example of this is potato or patatas. So underground gihapon na siya nga stem ang tubers, kay di ba naman siya mga mata-mata. Pag imo nang itanom, diha mo turok ug bag-o ang imuhang plant. Next are bulbs. These are rounded, fleshy underground bud that consist of a short stem and fleshy leaves. So, dili gyud po ni root ang ato ang bulbs. Example ana kay onion, kanatong
ginaluto nga bombay, lilies, tulips, and daffodils, mga flowering plants. So actually sa kaning imong bulb, kani siya mo ni siya imong stem. Kani bitaw atong ginahiwa sa onion, kana siya ang stem actually, no? Tapos kanang nasa tumo, syempre yung roots. Kanang atong ginakaon are actually underground na siya nga leaves, the fleshy leaves of your onion. Nang sa gawas, syempre, leaves gihapon na siya. Part gihapon na siya. Corms. Muning kalahian sa corms and sa bulbs. So, corms are short, thickened underground stem, specialized for food storage and asexual reproduction. So, ang corms, ang kanang tunga sa corms are not fleshy leaves, but stem. Stem gini siya. Then, mo po gihapon na iyahang roots. So, example of that is gladiolus. So, kaning gladiolus mo ni siya kaning flowering ni siya nga plant. Next, stolons. Stolons are aerial horizontal stem with long internodes, often forms buds that develop into separate plants. Example ani kay strawberry. So, kani siya, iyahang stem din kung nakita ninyo, gamay lang na part ang ni sanga. Pag human, kanayang sanga, muna na siya yung bago nga plant. And then, pwede mo na siya putlon din para ma-develop ni siya into a new individual. So, mag-ugat naman na siya. Stolon ang tawag anak. Kani siya, stolon. Next are reproductive leaves. So, ang example ani kay Bryophyllum na genus. So, ang isa sa mga members sa Bryophyllum kay katakataka. Muna, katakataka gani. Kaya nag-wonder ka, no? Kaya na ay mga gagmay nga plantlets sa iyahang leaf. So, these are leaves that produce plantlets with complete leaves and roots. So, kada isa ani, pwede mo siya tanggalon. Pag human, ibutang sa yuta, and then paturokon o para mahimong dagko na plants.